Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin tong video ni Lolo Ben. Ito ay patungkol sa kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo dahil may mga banat siya ngayon, no? Sa kanyang kapatid na si Idol Raffy Tulfo. Kasi no, sa mga nakakatanda, binanatan na ito dati ni Lolo Ben, itong kanyang kapatid, no? Patungkol sa pag-grandstanding nito sa Senado, di ba? Sino man nakakatanda nun. Pero medyo matagal na yung pangyayari na yon. At ngayon, bumanat ulit siya. Pero parang slight lang. Parang slight lang yung banat ngayon ni Lolo Ben sa kanyang kapatid. Hindi gaya ng dati. Di ba? Hindi gaya ng dati. Ibang-iba. Pero at least, nagsalita pa rin siya sa kanyang kapatid. Good yan. Good yan, Lolo Ben. Yan mga master, panoorin natin tong video ni Lolo Ben. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat at let's do this! Ito palang video na to mga master, no, nangyari nung February 9, 2024 Friday sa Bitag YouTube channel, no? Okay, pakinggan natin si Ben Tulfo. Marami ang nagpaparating ng kanilang mensahe sa akin. Mga followers namin, subscribers namin, mga kaibigan namin. Iisa ang kanilang sinasabi. Ano yun? Ano yun, Lolo Ben, no? Marami daw nagme-message sa kanila. Ano kaya yung message na yun? Tuloy na natin. Pero, bakit siya minessage? Di ba? Bakit siya minessage? Anong ginawa mo? Bakit ka minessage? At isa lang ang tinutumbok nila. Bago ko raw atupagin ang aking pag-aanalisa sa mga national issue na nagaganap sa bansa. Sa larangan ng politika, ekonomiya. Tumingin daw ako ng derecho. Derecho sa Senado. Derecho sa Senado? Pansinin ko raw. Pansinin mo. Yung pinagagawa ni Senator Raffy Tulfo sa mga resource person na naimbitahan. Bakit kasi hindi mo pinapansin? Minesis ka tuloy. Napansinin mo. Kasi hindi mo pinapansin eh. Kami lang yung pumapansin eh. Yung kabatas community ang pumapansin. Ang pumupuna kay Raffy Tulfo. Di ba? Sa Senate hearing. Itong katanungan na to na medyo mukhang nawawala ata sa aking trabaho subalit may karapatan silang parang sabihin kung bakit nila tinatanong nawawala daw sa kanyang trabaho. Okay. Sila po'y nagtanong yan at sila po'y may karapatan tanungin. Kaya lang mukha atang yung katanungan na hindi para sa akin bagkos. Para sa aking kapatid. Kaya lang sabi nila, putal matapang ka naman. Sa iyong mga sinasabi, wala kang kinakampihan kay. Alam natin yan, pagtatak Tulfo, di ba, matapang yan. Kasi ako, dati naman din akong Tulfonatics, pag sinabi kasing Tulfo, matapang yan, idol ko yan. Di ba? Ganun kaagad ang bokabularyo. Pag sinabing Tulfo, matatapang yan. Di ba? Kaibigan, kamag-anak, basta tama at mali. Hindi ko po hinuhusga. Ano daw? Pag tama, mali, ano? Kaibigan, kamag-anak, basta tama at mali. Basta tama, mali. Basta tama. Basta magmali, mali. Okay? Hindi ko po hinuhusgahan ang kapatid ko. Ayaw ko po sanang. Hindi niya daw hinuhusgahan yung kapatid niya. Okay. Gawin to. Ko po hinuhusgahan ang kapatid ko. Ayaw ko po sanang gawin tong. Ayaw niyang gawin? Bakit? Topic ko ngayon kaya lang mapipilitan ako. May message. Pansinin mo daw kasi. Ikaw pa naman yung message ng mga followers mo, ng mga subscribers mo, di ba?
mapipilitan ka talaga. Pansinin mo. Kasi pag di mo pinansin yan, naku po, baka mamaya magsialisan yan, di ba? Alam nyo kung bakit kamakailan kasi tinalakay ko ang kabastusan at inasal nitong si dating senador na si Antonio Trillanes. Yun naman pala, may tinalakay ka palang ganyang topic. Di ba? Ito no, sino man nakakatanda nito no, ito kasi si Senator Trillanes, di ba yung senator pa siya dating Senator Trillanes, kung ano-ano din yung mga pinagsasabi dito kala Ben Tulfo at kay Erwin Tulfo, di ba? Kasi napunta sila sa Senado in aid of legislation, no, sa hearing sa Senado. Itong si dating Senator Trillanes, kung ano-ano yung mga pinagsasabi sa kanila, di ba? Kaya nakaranas sila ng sabihin natin na nabastos sila sa Senado. 'Di ba? Kaya yan, minessage si Lolo Ben kasi tinalakay mo nga yan yung pambabastos na dating Senador Trillanes sa inyo. Pero bakit hindi mo matalakay yung ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa mga resource person niya sa Senado? Na pinagbibintangan niya kaagad na may korupsyon, may corrupt. 'Di ba? May anomalyang ginagawa. Di ba? Hindi niya matalakay yun, pero yan natalakay niya. Kaya may message siya. Di ba? Kaya dapat talaga pansinin niya yung mga nag-message sa kanya kahit ayaw niyang itapik yan. Mapipilitan ka talaga kasi ikaw naman pala nagko-content ka ng ganyan, nagtatalakay ka ng ganyan, tapos yung kapatid mo hindi mo matalakay. Di ba? No choice ka tuloy. Na aking mismong naranasan. Aha. Tama. Noong ako'y naimbitahan in 2018, tandang-tanda ko pa. Madagungdong sa aking tenga. Tandang-tanda ko pa nung yung kanta na Skastakli. Nung ako po inimbitahan kasama yung aking kapatid na si Erwin, the DOT issue, yung 60 million peso contract na ipinagkaloob po sa amin ng PTB4 na yung kontrata na yun is government to government, PCOO and DOT. Ang People's Television Network was under ng PCOO. Ngayon, kami po, dahil kami nasa People's Television noon, we got the contract. So ginawa po namin na parang papasok sila as segment na ginawa po namin, dineliver namin. Yung kabastusan na ako'y tinawag na sinabing ninakaw ko raw yung sinasabing kontrata at pagnanakaw. Di ba? Sabihin, naranasan ni Lolo Ben yung ganong bagay. Yung masabihan ng magnanakaw. Di ba? Tinawag na sinabing ninakaw ko raw yung sinasabing kontrata at pagnanakaw. Ninakaw niya daw. 60 million pesos na binasura din ng ombudsman. Abay, nasaktan po ako roon. Hindi po ako... Mga Tulfonatics, tanong ko sa inyo, anong pakiramdam ng mga resource person ni Rapi Tulfo na sinasabihan niya ng mga hindi magaganda? Manhid ba yung mga yon? Hindi ba nasasaktan yung mga yon? Siyempre nasasaktan yung mga yon. Lalo na kung wala namang ebidensya, walang katunayan na totoo talagang yung ginawa nila yung ganung bagay. Masakit yun. Kaya dapat hindi nagsasalita si Rapi Tulfo ng mga ganung bagay sa mga resource person nila. Di ba? O ito nga si Ben Tulfo, isa sa pinakamatapang. Pinakamatapang yan. Di ba? Isa sa pinakamatapang na Tulfo. Nasaktan. Kasi nga hindi totoo eh. Pag bibintangan ka ng ganun, magnanakaw ka, putik yan. Masakit yun. Na parang wala, pero wala kang magawa. Kasi nga, nandoon ka in aid of legislation. Ganun yung nararamdaman ng mga resource person. Di ba? Tapos kung batikusin lang ng idol nyo, ganun, tapos kayo, mga Tulfonatics, sasawsawan nyo pa, na mas maniniwala kay Rapi Tulfo kahit walang ebidensya, porket siya yung nagsabi. Di ba? Anong pakiramdam yun? Nang ganun, yung wala kang kalaban-laban.
Ito si Lolo Ben, no? Naranasan niya yun. Pinagsalita, pinagtulungan po kami. Kaya, yun pong aking pagsasalita na sabi ko'y bastos ang inasal nitong si Antonio Trillanes. Sabay nagsulputan po mga mensahe. Sabi ganon, hoy! Nagsabi ka pala eh. Nagsabi ka pala ng ganon eh. Talaga magsusulputan yung mga yun. Kasi nga, isipin mo, yung kapatid mo, ganon yung ginagawa pero hindi mo sinisita. Pero, yung ginawa sa inyo ni Trillanes, sinita mo yun. Na hindi maganda yung ginagawa ni Trillanes. So, syempre, yung mga nanonood sa inyo, na syempre, hindi naman yan one-sided lang. Hindi porket kapatid mo yun, hindi na rin nila sasabihin sa iyo na, ba't hindi mo punahin to? Ganito yung ginagawa ng kapatid mo, kagaya ng ginagawa ni Trillanes, halos parehas, na kung saan namimintang ka agad sa mga resource person nila, pinagsasabihan ka agad ng hindi magaganda, bakit hindi mo masita? Di ba? Kaya tuloy, minessage ka. Nagsulputan daw bigla. Talaga magsusulputan yun dahil meron ka palang content na ganyan. Ben Tulfo, replika lang yang ni Antonio Trillanes, yung kapatid mong si Raffy Tulfo. Masakit po Agree. Replikang replika. Lang yang ni Antonio Trillanes, yung kapatid mong si Raffy Tulfo. Masakit po pakinggan yan. Subalit kung ngayon totoo. Masakit, nasaktan pa rin. Siyempre, kapatid mo pa rin yan. Masasaktan ka pa rin. Pero ang totoo ay totoo. Ganun naman talaga yung nangyayari. Hindi naman maitatanggi yun. Di ba? Mga tulponatics, todo tanggi. Todo tanggi na hindi ganun yung idol namin. Trillanes, yung kapatid mong si Raffy Tulfo. Masakit po pakinggan yan. Subalit kung ngayon totoo, hindi na ako magsasalita. Sabagay, kapatid niya kasi. Okay. Ayaw ko sanang patulan o pansinin, kaya lang dumadami ang mga mensahe na to. Nagtataka ako, bakit sa akin? Why me? I'm not the senator of the land. I'm not... Kasi nga may content kang ganun, kaya minessage ka kasi nga ikaw, pinuna mo yung dating ginawa sa inyo ni dating Senator Trillanes, di ba? Na yung maling ganung gawain, di ba? Yung namamaratang ka agad na wala ka namang ebidensya. Yung kasi yung ginagawa ng kapatid mo. Di ba? Kaya dadami talaga yan. At no choice ka, kailangan mong pansinin. Not the one an issue. I'm the brother. Kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan. Subalit naintindihan ko dahil... Tama naman yun. Hindi naman talaga, hindi yung kasalanan ni Pedro, kasalanan na rin ni Juan, di ba? Pero, yun na nga meron ka kasing content Di ba? Na dapat punahin mo din yung iba, lalo na kung kapatid mo naman yun. Masama ba yun, yung punahin mo yung kapatid mo sa maling ginagawa niya? Sa tingin ko hindi naman. Lalo na kung talagang, di ba parang below the belt, talagang below the belt talaga yung ginagawa, di ba? Lalo na yung pagtatawag ng hindi magaganda. Di ba? Lalo na yung tanga, di ba? Inutil, putik yan. Ang sabi nila, Tulfo matatapang. Ngayon, hindi ako pwedeng manahimik. Pues, sasagutin ko. And sasagutin ko ng maigi to. Hindi ka pwedeng manahimik, pero parang napilitan ka lang. Ano ba talaga, Lolo Ben? Naguguluhan ako. Di ba parang sinabi niya kanina na parang napilitan lang? Napilitan ba? Yan ba yung pagkakasabi niya? Pero parang mapipilitan siyang magsalita, di ba? Ayaw niya sanang parang magsalita. Parang ganun ba yun? Parang ayaw niya magsalita pero magsasalita siya. Tapos ngayon... And I want you to... Pues, sasagutin ko. And sasagutin ko ng maigi to. Sabi nila, Tulfo matatapang. Ngayon, hindi ako pwedeng manahimik. Ngayon kasi hindi na siya pwedeng manahimik. Okay. Pues, sasagutin ko.
And sasagutin ko ng maigi to, and I want you to listen carefully. Listen closely. And listen good. Okay. Makikinig Kapatid kami. ko, Makikinig kaming mabuti. Okay, makikinig kami na mabuti sa'yo, Lolo Ben. si Senator Raffy, mahal ko ang kapatid ko. Okay Subalit, oras na binantaan nyo at sasaktan nyo ang kapatid ko. Mahal ko ang kapatid ko. Pero, kung babantaan nyo, ano? Medyo mahirap taga intindihin tong si Lolo Ben kasi patalon-talon eh. Mahal ko ang kapatid ko. Okay? Subalit, oras na binantaan nyo at sasaktan nyo ang kapatid ko, si Raffy. Pag nalaman Binantaan o sasaktan. ko na may ganong klaseng estilong trabaho laban sa kanya, na wala namang kinalaman sa kanyang pagiging senador, whether you like his style or not, because I'm his brother, Okay? I will defend him, lalaban ako. Ang Natural lang yun, kapatid mo. Pero ano ba yun, makinig ka ng, ano ba, makinig na mabuti. Listen carefully. Mahal ko ang kapatid ko. Pero, pag nalaman kong binantaan nyo at sasaktan nyo, tuloy na nga natin. Bayan. Subalit, itong ginagawa ni Raffy, politiko. Politiko na si Raffy. Okay? Pinasok niya ang larangang ng politika. Okay? Ako, si Bitag. Okay? Nasa larangan ako ng media, the fourth estate. Hindi Okay. ako politiko. Okay? I'm sure, alam ni Senator Raffy, the greater purpose of being a senator in the country. I believe in the Almighty God, that God placed my brother there. Okay? The question really is, does my brother, the senator, think the same way as I do? My answer is, I don't think so. Lagi kong sinasabi, stop. Ano daw? Naguguluhan ako sa'yo, Lolo Ben. Akala ko ba makinig kami? Makinig ba kami o makinig si Raffy Tulfo? Makinig yung iba? Kasi bigla kang pumasok doon sa mahal mo yung kapatid mo. Tapos pag nalaman mo na pinagbabantaan o sasaktan, lalabang ka, di ba? Tapos, eto na naman, ano ba? Ang gulo na. Idol tuloy. Lolo Ben. Sure, alam, pinasok niya ang larangang ng politika. Ako, si Bitag. Bigla kang tumalon sa pinasok niya yung politika tapos ikaw si Bitag. Nasa larangan ako ng media, the fourth estate. Nasa larangan ka ng media, okay? Hindi ako politiko. Hindi ka nga politiko, I'm sure, tama naman yan. Alam ni Senator Raffy, the greater purpose of being a senator in the country. I believe in the greater purpose of being a senator in the country. I believe The purpose? Ano ba? ni Senator Raffy, the greater purpose of being a The senator greater purpose of senator in the country. in the I country. believe in the Believe Almighty ka? God, Almighty that God. God placed my brother there. Okay? And the question really is, does my brother, the senator, think the same way as I do? My answer is, I don't think so. Okay? Lagi kong sinasabi, style makes a difference. Style make difference. Okay, sige, okay na lang. There are abrasive style, Okay? nasty style, Okay? decent style, Okay? style that observes proper decorum, Okay? treating and respecting resources. Style and proper decorum. Okay? First person invited in the Senate hearing. Okay? Bakit nyo sa akin tinatanong? Ako mismo nakaranas ako niyan nung araw. Kaya nga sa'yo tinatanong kasi nakaranas ka ng ganon. Di ba? Make sense, di ba? Bakit hindi mo punahin yung ginagawa ng kapatid mo, naranasan mo yung ganong bagay?
na kung saan nababastos ka, pinaparatangan ka agad ng hindi magaganda. Di ba? Sa Senate hearing ng isang senador. Di ba? Make sense naman na dapat magsalita ka naman patungkol dun. Kasi nga ikaw nakaranas ka ng ganon. Araw, nung ako po'y inimbitahan, si Trillanes ang issue. Abay, may nagawa ba ako? Well, lumaban po ako, hinamon ko. Usapang lalaki, parking lot, street fight. Hinamon daw ni Lolo Ben, street fight. Fighting na noon, ang gusto ko. Kaya lang, inobserve ko pero yung proper decorum of me being a resource person. Tama. Di po ako natinag. Ganoon naman talaga dapat, di ba? Kung sila balasuba sa'yo, di dapat ikaw maging ano ka pa rin, di ba? Kasi nga, proper decorum yun. Di ba? Kahit binabastos ka na, dapat maging mahinahon ka pa rin at maging professional. Di ba? Kami nang bahala. Kami nang bahala ang pumuna doon. Kahit na po ako na-insulto that time, kaya lang dito sa parting to, bakit hindi nilang sulatan yung subject ninyo? Bakit hindi nyo pa Bakit hindi na lang daw sulatan or i-message itong si Rapi Tulfo sa mga ganong ginagawa niya sa Senado? Kasi nga, di ba, meron kang content patungkol dun kay Trillanes na yung pinuna mo, tapos yan, hindi mo mapuna yung kapatid mo. Di ba? Parang, Lolo Ben naman. padalhan ng messages? Digital na tayo ngayon. Or you can send him your snail pace mail para sabihin ninyo kung anong gusto niyo sabihin. Ang tanong ba, papansinin ba yon? Di ba? Pero pag ikaw kasi yung magsalita, di ba, talagang papansinin yan kasi kapatid mo yon. Di ba? Nang makarating siya, total hindi naman ako. May kasabihan ng kasalanan ni Pedro, huwag niyong ipataw kay Juan. Kung sakaling pinapasa niyo sa akin para iparating ko yan, well, I will tell you this, we don't get involved, we don't critique. Bakit? And I know exactly kung anong ginagawa. Bakit hindi? Nangyari nga sa inyo yung ganong bagay. Bakit hindi mo, di ba? Ng aking mga kapatid sa kanang larangan. So I stay away from them. Independente ako. Ngayon. Okay. Stay away from them. Independente ka. Ayaw mo makialam sa mga maling ginagawa nila. Ang tanong, bakit? Bakit? Bakit hindi? Ito pang tanong sa akin, kamakailan, tama raw bang ginawa ng kapatid ko kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr.? Content natin yung kahapon, di ba? Magandang tanong. Tama ba yung ginawa ni Rapi Tulfo na pamimintang kaagad na may korupsyon daw sa ahensya nila, Sec Galvez? Di ba? Magandang tanong. Ang pag-aakusa at paggamit ng salitang corrupt, masyadong malakas yung salita na yan, sa organisasyon ni Carlito Galvez Jr. Okay. You need my straight answer? I don't agree with the senator. My brother. Prove. Hindi daw siya agree. Tama naman. Kasi sino ba naman na mag-a-agree doon? Kung Tulfonatics ka. Pag Tulfonatics ka, mag-a-agree ka kagad. Putik yan. Pero si Lolo Ben, hindi siya agree sa ginawa ni Rapi Tulfo ng pamimintang kagad ng korupsyon. Samantalang wala ka namang ebidensya. Hindi naman niyang kagaya. Baka umiyak na naman yung mga Tulfonatics. Tuloy na lang natin to. Brother, that's my take. No, believe it or not, take it or leave it, I don't care. I already Maganda yan. My brother, that's my take. No, believe it or not, take it or leave it, I don't care. Wala daw siyang pakialam. Tama naman. Di ba? Kasi nagsasabi ka lang naman ng totoo. Kasi nga, pangit naman kasi yun, yung mamimintang ka kagad ng wala kang namang nahawak na ebidensya. At tapos yung
binibintang mo pa, mabigat. Kasi sinasabihan mo kagad ng korupsyon. May korupsyon. May corrupt. Diba? Hindi man talaga maganda yon. I already stated my point. Tama yan, Lolo Ben, Mga tama yan. boss, naniniwala po ako, may kasabihan po tayo. Ito, makinig tayo sa kasabihan ni Ben Tulpo. The burden of proof is with the accuser and not with the accused. Nag-aakusa ka, inaakusahan mo, ikaw ang magpapakita ng ebidensya laban doon. Yan yung sinasabi natin. Tama yan, di ba? Tamang-tama yan. Kasi ikaw nga yung nag-aakusa eh. Dapat ikaw din yung magpakita ng ebidensya. Di ba? Kunyari, sinabi mo, magnanakaw ka. O anong patunay mo? Meron akong video na nagnakaw ka. O, kinuha mo to. May video ko. Di ba? Kaso kay Idol, baliktad eh. Ikaw na yung inakusahan. Ikaw pa yung magpapakita ng ebidensya na wala kang kasalanan. Putik yan. Di ba? Baliktad. Sa taong inaakusahan mo. Naniniwala po ako roon. Naniniwala po ako sa sinasabi nila na baliktad na ata. Tama. Aakusahan mo. Pagkatapos, ang patunay ay doon sa taong inaakusahan mo. Tama. Bali. Yung nag-aakusa, kinakailangan may mga ebidensyang patunay na. Oo, tama. Right in your hand. Yes. Agree. Ang nangyari, ito po, we're supposed to have the legal jurisprudence na magsasabing you are innocent until proven guilty. Nabaliktad. Tama. Innocent until proven guilty. Hindi guilty until proven innocent. Yan kasi yung nakasanayan ni Idol Rapi Tulfo sa Rapi Tulfo in action na kung saan pinagbibintangan kaagad yung mga nasumbong doon kahit wala pa naman totoong ebidensya or hindi pa to dumaan sa due process kung napatunayan ba talaga na nagkasala itong tao. 'Di ba? Ang nangyayari kasi guilty until proven innocent pag sa Rapi Tulfo in action. 'Di ba? Nahuhusgahan ka agad. Kaya dapat hindi ganon. Kailangan mag-imbestiga muna o kaya maglabas ka ng ebidensya na totoo yung sinasabi mo. Boss, nangyari, you are guilty until proven innocent. Tama. Now, tanong niyo siya, hindi ako. Iisa ang apelyido namin. Okay. Magkaiba ang... Ang tanong kasi, sasagutin ba? Pag tinanong si Rapi Tulfo ng ganon. Mas maganda kasi yung sa'yo manggaling eh. May diin yan, di ba? May diin yan pag sa isang Tulfo nanggaling yung mga ganyan salita. Di ba? Kasi, syempre, pakikinggan nga niyang kapatid ka niyan at lalong-lalo, mas nakakatanda ang kapatid kaysa kay Rapi Tulfo, di ba? Ang prinsipyo. Iba si Ben Tulfo. Tama Iba naman. ako. Iba naman talaga si Ben Tulfo. Yes. Sakaling ako sa sitwasyon na kung saan kinaroroonan, kinatatayuan ng estado ng aking kapatid, anong estilo ko? Iba. Okay. You can take it to the bank. Okay. Iba daw yung estilo na gagawin ni Ben Tulfo kung siya yung nasa katayuan ni Rapi Tulfo. Mukhang may balak sa 2025. May balak ka ba, Lolo Ben, sa 2025? Naku po. Please lang. Please lang. Please lang. Well, ito naman ang tanong. Ano ba ang totoong dahilan sa panawagan ni PRRD? Ito, wala na to mga master, no? Iba na yan. Kung gusto nyo panoorin nyo na lang. Pero iba na yung topic na to. Hindi na to patungkol kay Rapi Tulfo. Dito lang sa 9 minutes. Sa 9 minutes, no? Pero, tama naman yung mga sinabi dito ni Lolo Ben. Diba? Patungkol sa kanyang kapatid. Diba? Mali naman talaga kasi yun. Diba? Yung mambibintang ka agad. Wala kang ebidensya eh. Kasi mambibintang ka agad, diba? Baliktad na yung nangyayari.
guilty until proven innocent. Di ba dapat innocent until proven guilty? Kaya dapat hindi ka nagbibintang ng kung ano-ano. Lalo't kung wala ka namang ebidensya. At saka baliktad pa ang nangyayari. Kung sino pa yung inaakusahan, yung pa yung magbibigay ng ebidensya. Putik yan. Yan mga master, no? Hanggang dito na yung video natin at maraming salamat sa nanonood ng ating video. Ingat po kayo palagi. God bless. Babush. Salute. Lolo Ben. Tama yan, no? Tama yan. Yeah.